Kumikita pa rin ng bilyon-bilyong dolyar kada taon ang Russia mula sa kanilang gas. Hindi dapat nangyayari yan. Nang salakay ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, agad nagpataw ng parusa ang kanluran para targetin ang pangunahing industriya ng fossil fuel ng bansa. Nagdulot ng ilang pinsala ang mga parusang iyon, pero hindi pa rin ito sapat. Pumasok ang Ukraine habang puro salita lang ang kanluran. Agad silang kumilos sa loob ng ilang oras. Ano ang epekto ng mga parusa ng kanluran na tumagal ng ilang taon bago makuha? Sa isang matinding pag-aatake sa gas pipeline ng Russia, naputol ang isa sa pinakamahalagang lifeline ni Vladimir Putin sa digmaan. Noong Agosto 4, iniulat ng Defense Mirror ang sunod-sunod na pagsabog na tuluyang nagpahinto sa daloy ng gas sa Central Asia Center Pipeline. Ang pipeline na iyon na dumadaan sa Russia papunta sa marami nitong teritoryo sa gitnang Asya at nagdadala ng Turkmen gas pahilaga papuntang Russia imbes na direkta sa China, ay tinamaan sa rehiyon ng Volgograd sa Russia. Ayon sa Defense Mirror, naganap ang aktwal na mga pagsabog 2 araw bago ang kanilang ulat. At sapat ang lakas ng mga ito upang tuluyang sirain ang isang bahagi ng mahalagang pipeline. Nagpadala ng mga emergency services at police, ngunit wala silang magawa. Ayon sa Defense Mirror, isinara nila ang pipeline nang walang tiyak na petsa ng pagbubukas. Muling umatake ang Ukraine. Iniulat din ng Kiev Post ang pag-atake. At binanggit na ito ay naganap malapit sa nayon ng Dinamaskoye na nasa distrito ng Nekayevsky sa Volgograd. Ang pag-atake ay bunga ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na naganap noong nakaraang weekend, kung saan lahat ay tumarget sa oil at defense infrastructure ng Russia. Lahat ng ito ay isinagawa ng Security Service of Ukraine Main Directorate of Intelligence ng Ukraine at ng kanilang puwersa ng unmanned systems, ayon sa ulat. Ang pag-atake sa Central Asia Center Pipeline ang naging rurok at maluwalhating pagtatapos ng weekend ng mga pag-ataking yumanig sa sektor ng enerhiya ng Russia. Sobrang laki talaga ng naging epekto nito. Sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa pipeline, inulit ng Euromaidan Press ang pahayag na kinailangang isara ang buong pipeline. Nagdulot ng malaking problema sa Rusya ang pagtigil ng daloy ng gas. Ayon sa paliwanag nila, kinumpirma ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine na ang estratehikong pag-ataking ito ay hindi lang nagpahinto sa gas transit, kundi nakaapekto rin sa supply ng enerhiya ng maraming mahalagang pasilidad ng militar at industriya sa buong Rusya. Umaasa ang mga planta ng enerhiya na kumukuha ng buong supply ng gas mula sa pipeline na ito. Mas luminaw ang layunin ng pag-atake ng Ukraine. Sa unang tingin, ang pagtama sa malaking pipeline ay pumipigil sa Russia na magpadala ng gas mula Ukraine papuntang Central Asia, kung saan ang iba ay napupunta rin sa China sa ibang pipeline. Malaking bagay na iyon sa sarili nito, at ito ay tatalakayin pa ng mas malalim mamaya sa video. Gayunpaman, ang hindi gaanong napapansin na katotohanan ay maraming beses tinamaan ng Ukraine ang Russia noong Agosto 2. May pipeline na bumagsak. Pero ganoon din ang nangyari sa maraming pasilidad ng produksyong militar ng Russia, na karamihan ay umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng gas para gumana. Walang gas, hindi na makakagawa ng kagamitang militar ang mga pabrika ng Russia, at hindi pa rin alam kung kailan muling mapapagana ng Russia ang kanilang pipeline. Ayon sa Euromaidan Press, naapektuhan din ang Demikovsky Machine Building Plant, isa sa pinakamalalaking tagagawa ng rail vehicle sa Russia, ang plantang iyon, na tumatakbo mula Mayo 11 na daan at 35. Mahalaga ang riles sa pagsisikap digmaan ng Russia. Karamihan sa mga kagamitan ng bansa ay dinadala sa pamamagitan ng 75,800 milyang riles na umaabot sa buong bansa at papasok sa Ukraine. Malaking pag-asa ng Russia sa rails, kaya tinarget na ng Ukraine ang mga nakabaluting tren na gamit ni Putin sa pag-supply ng tropa sa frontline. Panoorin ang aming bagong video para sa detalye ng mga pag-atake. Pero sa pagsira ng Ukraine sa Central Asia Center Pipeline, nagdulot sila ng matinding pinsala. Mapipigilan nito ang Russia na gumawa ng mas maraming rail vehicles kapalit ng nawala dahil sa pag-atake ng Ukraine. Bukod pa sa pasilidad na iyon, naapektuhan din
ng pag-atake ng Ukraine sa pipeline ang Mikoyan Gurevich Aircraft Corporation ng Russia. Hindi na kailangan ipakilala ang kumpanyang iyon. Sila ang nasa likod ng paggawa ng Mikoyan Gurevich fighter jets na ginagamit ng Russia para magpakawala ng mga missile at glide bomb sa Ukraine. Naputol na rin ang supply ng mahalagang gas sa Magnum K Ammunition Factory. Ibig sabihin ay nakaapat na puntos ang Ukraine. Wami, naputol ang gas ng Russia at hindi na ginagawa ang mga rail vehicle ng mga Ruso. Hindi kayang mag-ayos o gumawa ng eroplano ang Mikoyan Gurevich Aircraft Corporation. At ang mga bala na ginagawa sa loob ng Russia para gamitin ng mga sundalo nila sa frontline ay hindi na ginagawa ngayon. Lahat ng ito ay nagpapakita kung bakit napakahalaga ng Central Asia Center Pipeline sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Pero mas malalim pa dyan. Ilang beses nang nabanggit ang China sa video na ito. Technical, hindi dumadaan sa China ang Central Asia Center Pipeline. Tulad ng pangalan, kinokonekta nito ang Rusya sa ilang bansa sa gitnang Asya na may ugnayan sa kalakalan ng gas. Kabilang sa mga bansang ito ang Uzbekistan, Kazakhstan at Turkmenistan, at lahat ng tatlo ay umaasa sa pipeline. Kapasara lang ng Ukraine sa paghahatid ng gas pahilaga sa Rusya. Bagamat hindi direktang nakakonekta sa China ang Central Asia Center Pipeline, ang Central Asia-China Pipeline ay nakakonekta. Ang 1,100 at 39 milyang pipeline na yan ay dumadaan mula Turkmenistan papuntang Xinjiang na may ilang sangay na pumapasok sa Uzbekistan at Kazakhstan. Ang mga pipeline na ito ang nagsusupply ng tuloy-tuloy na gas mula Russia at mga estado sa gitnang Asya na nasa impluwensya ng China. Madaling makita kung saan ito patutungo. Maaaring hindi direktang nakakakuha ng gas ang China mula sa pipeline na isinara ng Ukraine noong Agosto 2. Karamihan ng gas sa pipeline na iyon ay napupunta sa mga bansa sa gitnang Asya. Hindi na mahirap isipin iyon. Ang karamihan sa gas ay inililipat sa Central Asia Center Pipeline na nagpapahintulot sa Russia at mga kasaping bansa sa gitnang Asya na mag-supply sa China. Malawak ang network na ito. Susundan ito ng mas masusing pagtingin sa politikang nakapalibot dito. At ito ay ginagamit ng Russia ng epektibo upang palakasin ang kanilang geopolitical na impluensya sa buong Asya. Pagdating sa gitnang Asya, ang Central Asia Center Pipeline ay may dalawang layunin. Nagbibigay ito sa Russia ng impluensya sa tatlong bansang konektado sa pipeline na Idexon. Ang tatlong iyon ay umaasa, kahit papaano, sa kita na nakukuha nila mula sa pagbili ng Russia ng kanilang gas. Alam ng Russia na kaya nitong bawiin ang pera kung kailangan nitong pasunurin muli ang alinman sa tatlong bansa. Hindi naman malamang na gagawin nila yon. Ayon sa Euromaidan Press, ang Central Asia Center Pipeline ay nagpapadala rin ng gas sa Russia kapag kailangan. Kaya nito masuportahan ang industriyang kamakailan lang isinara sa Ukraine. Sinuri ng Oshrodek Studio of Uskodnik Center for Eastern Studies gamit ang mga Asianong source ang pagsisikap ng Russia na palalimin ang pagdepende ng mga bansa sa gitnang Asya sa gas nito noong Oktubre 2023. Sinasabi nito na ilan sa mga bansang konektado sa Central Asia Center Pipeline ay gusto makakuha ng mas maraming gas mula sa Russia hanggat maaari para mapaunlad nila ang sariling gas field na maganda rin para sa Russia. Ibig sabihin, kaya ng Russia impluwensyahan ang pag-unlad ng gas field sa Kazakhstan at Uzbekistan. Kung wala ang Russia, di nila maaabot ang potensyal nila. Sa tulong ng Russia, pwede silang umunlad. Aminado, limitado pa rin ang pagdepende ng mga bansang ito sa Russia sa ngayon. Ayon sa Oshrodek Studio of Ushodnich. Pero isa itong posibleng hakbang patungo sa paglikha ng tinatawag ng outlet na gas union. Palalawakin nito ang malaki ng impluwensya ng Russia sa mga teritoryo ng gitnang Asya. Kaya, balik tayo sa nabanggit na koneksyon sa China at sa mga pagsubok ng Russia na makakuha ng impluwensya sa pamamagitan ng gas sa Beijing. Ayon sa South China Morning Post, ang Central Asia-China Gas Pipeline ay $1, 73 bilyong pipeline na kasalukuyang nagpapadala ng 55 bilyong cubic meters ng gas kada taon mula Turkmenistan papuntang China. Isa pang linya na konektado sa pangunahing gas artery na ito ay kasalukuyang ginagawa.
kung saan makakabili ang China ng dagdag na 15 bilyong cubic meters ng gas bawat taon. Galing mismo sa Turkmenistan ang karamihan ng gas na iyon. Tinataya ng mga eksperto na ang bansa ay may reserba ng gas na nasa pagitan ng 50 hanggang 400 trilyong cubic feet. Ang China ang tanging pangunahing customer ng Turkmenistan para sa kanilang gas. Kaya ano ang kinalaman nito sa Rusya? Ipinaliwanag ito ng IntelliNews noong Mayo 2024. Binanggit nito na kamakailan lang nagsimulang samantalahin ng Turkmenistan ang malalaking reserba nito ng gas. Nagagawa lang nila ito kapag may bansang malaki ang puhunan sa pipeline na mag-uugnay sa kanila sa Turkmenistan. Ginawa iyon ng China at hindi natuwa ang Rusya. Dahil sa hindi pagkakasundo sa presyo, ilang beses naputol ng Rusya ang pag-aangkat at pagluluwas mula Turkmenistan nitong mga dekada. Simula 2024, sinusubukan ng Rusya alisin ang Turkmenistan sa gas trade gamit ang Kazakhstan bilang ruta ng gas papuntang Uzbekistan, imbes na direkta sa China. Si Doran Abayev, na siyang embahador ng Kazakhstan sa Rusya noong panahon ng artikulo ng IntelliNews, ay binigyang din na nakalatag na ang plano. Pinag-uusapan natin ang 35 bilyong kubikometro ng gas na ipapadala sa China, sabi niya. At karamihan sa gas na iyon ay hindi galing sa Uzbekistan. Galing ito sa Rusya. Dumadaan sa Uzbekistan sa pamamagitan ng Central Asia Center Pipeline bago ibenta sa pamamagitan ng Central Asia-China Line. Ang nangyayari sa Central Asia-China Pipeline ay isang magulong kalituhan ng internal na politika at mga galawan ng kapangyarihan ng Rusya. Pero sa huli, babalik pa rin ito sa pipeline na pinasabog ng Ukraine noong Agosto 2. Dahil sa sira ng pipeline, hindi na makakapagpadala ng gas ang Rusya sa Uzbekistan. Kung walang gas na iyon, di matutuloy ng Rusya at Uzbekistan ang kampanyang alisin ang Turkmenistan sa dominanteng posisyon sa Central Asia-China Pipeline. Walang kampanya, ibig sabihin walang pressure. At kung walang pressure, magpapatuloy ang China sa pagbili mula sa Turkmenistan imbes na sa proxy ng Rusya. Dahil dito, humihina ang impluensya ng Rusya sa China. Ang Central Asia Center Pipeline ang susi sa lahat ng ito. Mahalaga itong kasangkapan para manatiling konektado at umaasa ang energy network ng Rusya at mga bansa sa gitnang Asya. Ayon sa Euromaidan Press, tungkol ito sa leverage na nawala sa Rusya matapos mawalan ng malaking bahagi ng gas pipeline na nagsusupply sa gitnang Asya. Nagpadala ng mensahe ang Ukraine sa pag-atake noong Agosto 2. Ipinakita nito kay Putin na hindi lang mga oil refinery at mga dedikadong pasilidad militar ang nasa target nila. Isinama na sa plano ang gas pipeline. Ang nakakatakot para sa Russia, mas madaling targetin ang mga pipeline na ito kaysa sa mga natamaan na ng Ukraine gamit ang malalayong pag-atake nitong mga nakaraang taon. Malalawak na target ang mga gas pipeline at kailangan talaga nilang maging ganoon dahil sa kanilang kalikasan. Ang mga pipeline na ito na umaabot ng daan o libu-libong milya ay mahirap depensahan dahil madalas silang dumaan sa liblib na lugar at lantad sa panganib. Maaaring maglagay ng ilang air defense sa mga critical na bahagi ng mga pipeline, pero walang bansa ang may sapat para protektahan ang bawat milya nito. Lalo na ito sa kaso ng Rusya, na nawalan na ng 1,200 at 5 anti-aircraft warfare units sa digmaan sa Ukranya. Umabot na sila sa punto na kinukuha na ang S-300 at S-400 units mula Asya at pinalitan ng huwad na walang silbi. Ayon sa United 24 Media, hindi ito isang malaking revelasyon. Matagal nang kilala ang kahinaan ng mga gas pipeline. Noong 2003 pa itinampok na ni Robert Ebel, na noon ay direktor ng energy program sa Center for Strategic and International Studies. Ang problema sa Los Angeles Times, madaling puntiryahin ang mga pipeline, sabi ni Ebel. Madali silang atakihin. Hindi mo kailangang maging siyentipiko para malaman kung saan ka makakagawa ng pinakamalaking pinsala, pisikal man o psikolohikal, gamit ang kaunting pagsisikap at maliit na tsansa na mahuli. Pinag-uusapan niya noon ang sitwasyon sa gitnang silangan.
Hindi naman gaanong nagbago sa loob ng 22 taon mula noon. At ngayon lang ito napagtanto ng Ukraine. Madaling target ang Central Asia Center, lalo na dahil sa mga hamon ng Russia sa air defense. Ngayong napatunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang pipeline, malamang na mas dadami pa ang pag-atake sa mga susunod na buwan. Dinisenyo ang lahat para mapatigil ang gas ng Russia. Habang pilit lumalayo ang Russia sa Europa at lumilipat sa Asia para maghanap ng mamimili ng gas, nangyayari ang lahat ng ito ngayon. Ayon sa Warwick Business School sa United Kingdom noong Disyembre 31, 2024 nag-expire ang kontrata ng Russia sa pagdaan ng gas sa Ukraine. At hindi ito planong i-renew ng Ukraine. Ang pag-expire na iyon ay nangyari ilang buwan bago ipinatupad ng European Union ang pagbabawal sa muling pag-export ng Russian gas sa mga ikatlong bansa. Sinasaklaw ng pagbabawal ang 20% ng likidong natural gas ng Russia na inaangkat ng European Union na nagpapakitang unti-unti nang isinasara ng Europa ang pinto sa gas ng Russia sa 2025. Dahil sa mga hakbang na ito, napipilitan ang Russia na mas umasa pa sa Central Asia Center pipeline. Alam ito ng Ukraine at maingat nitong pinili ang tamang oras para isara ang pipeline at magdulot ng problema sa Russia. Sandali lang, Europa. Para maipagbawal ng Europa ang pag-export ng Russian gas sa mga ikatlong bansa, kailangan muna nilang i-import ang gas na iyon sa simula pa lang. Hindi ba bahagi ng kolektibong kanluran ang Europa na may mga parusa? Oo, iyan ang balik sa puntong nabanggit sa simula ng video. Hindi lang naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine noong Agosto 2 ang makinarya ng digmaan ni Putin at ang kanyang impluwensya sa gitnang Asya at China. Napatunayan ding kasing epektibo o mas epektibo pa ang pag-ataking ito kumpara sa mga parusang ipinataw ng kanluran sa Russia nang salakayin ang Ukraine. Dapat sanay naputol ng mga parusang iyon ang mga pinagkukunan ng gas ni Putin bago pa kumilos ang Ukraine. Kabilang sa mga parusa ang pagbabawal ng United States at United Kingdom sa pag-angkat ng langis at natural gas mula Russia ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Pebrero 2024. Mapapansin mong hindi kabilang ang European Union sa mga parusang iyon. Ngunit, ipinagbawal nila ang seaborne oil bilang bahagi ng kanilang parusa. Ngunit sa mga taon ng digmaan sa Ukraine, nabigo ang European Union na magpataw ng sapat na parusa sa gas mula Russia para makaapekto sa Russia. May ipinatutupad ng phase ban ang European Union sa likidong natural gas ng Russia at may ban na rin sa mga susunod na pamumuhunan ng mga bansa sa European Union sa Russia liquefied natural gas. Pero inabot pa ng European Union hanggang 2025 bago nagsimulang kumilos sa direksyong iyon na siyang pangunahing problema. Kumikita ng bilyon-bilyon ang Russia mula sa European Union na tuluyang nagpapawalang bisa sa epekto ng mga ipinataw na parusa. Sobrang sama ng sitwasyon na iniulat ng Center for Research on Energy and Clean Air noong Abril 2025 na ang pag-aangkat ng European Union ng gas mula sa Russia noong 2024 ay lumampas pa sa halagang ipinadalang pinansyal na tulong ng organisasyon sa Ukraine sa parehong taon. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nagpadala ang European Union ng 217 bilyong pinansyal na tulong sa Ukraine noong 2024. Noong taon ding iyon, gumastos ito ng $254.5 bilyon sa gas mula Russia. Ibig sabihin, bumaba ng 6% kada taon ang kita ng Russia sa gas mula European Union, tuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa Russia. Para saan ang mga parusa sa ganong sitwasyon? Mas masama pa, bumaba ang gastos ng European Union sa gas mula Russia hindi dahil sa mas kaunting binili, kundi mas marami pa nga silang binili. Ayon sa Ember Energy, tumaas pa nga ng 18% ang pag-angkat ng European Union ng gas mula Russia noong 2024. Ibig sabihin, mas marami pang gas mula Russia ang nakukuha ng European Union sa mas mababang halaga kumpara noong 2023. Maaaring isipin ng iba na sinasamantala ng European Union ang sanctions na nagpapahirap sa Russia magtakda ng mataas na presyo sa gas. Sa totoo, laging nakadepende ang European Union sa gas ng Russia. Kailangan ng ilang taon na proseso para makawala
ang mga miyembro ng bloc. Kasalukuyang isinasagawa ang prosesong iyon. Tulad ng nabanggit, may phase-out plan ang European Union na magwawakas ng kontrata sa gas mula Russia pagsapit ng 2028. Pero ilang taon pa bago mangyari iyon. Nakamit ng Ukraine sa isang araw ang hindi nagawa ng kanlurang parusa sa mahigit 3 taon ng digmaan sa Ukraine. At hindi pa rin ito makakamit hanggang 2028. Ang totoo, nabigo ang mga parusa ng kanluran. Hindi naman lubos. May epekto ang parusa sa ekonomiya ng Russia. Nabigo ang kanluran dahil palagi silang kulang at huli sa kanilang paraan. Iyan ang opinyon ng Bloomberg journalist na si Stephanie Baker na naglabas ng aklat noong 2024 na pagpaparusa kay Putin sa loob ng pandaigdigang digmaang ekonomiko para pabagsakin ng Russia. Ayon sa Center for European Policy Analysis o Center for European Policy Analysis, binibigyang diin ni Baker kung paano paulit-ulit na nakakahanap ng paraan ang mga oligarko ng Russia upang iwasan ang mga ipinataw na parusa laban sa kanila. Simula nang ilunsad ng Russia ang maikling digmaan laban sa Georgia noong 2008. Mahina ang pagpapatupad at naipapataw lang ang parusa kapag huli na isyung 2 dekada na ayon sa SIPA. Halimbawa ang sitwasyon ng European Union sa gas ng Russia. Para talagang masaktan ng mga parusa sa gas ang Russia, dapat ay sumama ang European Union sa United States at United Kingdom sa isang ganap na pagbabawal. Sa halip, inabot ng ilang taon bago ipinatupad ang pagbabawal at iyon ay pagbabawal pa rin na magkakabisa lamang makalipas ang ilang taon. Kaya ba masisisi ang Ukraine sa paghawak ng sitwasyon sa gas sa sarili nitong paraan? Nabigo ang mga parusa sa bansa, lalo na pagdating sa gas. Mas maliwanag ang kinabukasan ng Ukraine sa issue ng gas. Sa wakas, nagkaisa na ang European Union kahit nahuli na ito. Ibig sabihin, maraming gas pipeline ng Russia sa Europa ang mawawalan ng halaga. Ngunit may iba pa namang pipeline ang Russia. Halimbawa, ang Power of Siberia pipeline ay nag-uugnay ng Russia at China. Ang Central Asia Center Pipeline ang backup plan ni Putin sa posibleng pagkawalan ng European Union bilang customer ng gas ng Russia. Kakaisara lang ng Ukraine sa pipeline na iyon at wala pang tiyak na petsa ng pagbubukas nito. Kahit mapagana ulit ng Russia ang pipeline, napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang pipeline. Marami pang pag-atake ang mangyayari sa mga madaling target. Maaaring mag-organisa pa ang Ukraine ng mga pag-atake laban sa Power of Siberia pipeline. Mararamdaman na ang pressure ng mga parusa sa gas ng Russia. Nakakalungkot lang na kinailangan pang akuin ng Ukraine ang sitwasyon para lang mangyari ito. Ngayon, ang pagtutok ng Ukraine sa enerhiyang Ruso ay hindi lang sa Central Asia Center Pipeline. Pangunahing target din ang oil refinery. At kamakailan ay tinamaan ng Ukraine ang isa sa Saratov, isang mushroom cloud, ang sumabog sa Rusya habang nasusunog at bumagsak ang oil refinery. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa matinding epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa enerhiyang infrastruktura ng Rusya.